nararapat lamang po na bigay po sa Kanya yung tunay at tapat na pagsamba po. Amen? Masarap po ba mag-worship sa Panginoon? Amen? Amen? Alam niyo po, praise and worship is one of the act of worship natin sa Panginoon. Amen? Amen po ba tayo doon? Ito po yung tanging mahahandog natin sa Panginoon. Amen? Amen po ba tayo doon? Kaya nga po, kapag tayo po sumasamba sa parang po ng praise and worship, ay ibigay na po natin yung ating the best para sa Panginoon. Amen? Alam niyo po bakit meron po tayong Diyos na pinaglilingkuran na the best po sa lahat po ng ating Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Bigyan natin Diyos ng ating palakpak po para sa Panginoon. Amen! Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen! Woo! Amen! Huwag na po natin ipagdating yung palakpak sa Panginoon. Kasi sigurado ko pag nakakita kayo ng mga artista na pumunta dito, baka mas malakas pa po dyan. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay! Amen! Woo! Ako po excited kapag worship po ang pinag-uusapan. Dahil napakasarap po na sumamba po sa Panginoon. Kasi ito lamang po ang ating pong tanging maibibigay po sa ating Panginoon. Amen? At nangangapad po natin itong ibigay sa ating Diyos lamang. Amen? Amen? Kaya nga po, yung ito po isilin po sa amin ng ating senior pastor na pag-aralan natin ang true worship. Ang worship. Eh, ako po'y nagagalak. Ako po'y magpipreach ngayon. Hindi po. Ako po'y naka-schedule po ako na ngayon pa lamang po ay gusto ko na pong umpisahan. Alam niyo po, basahin po natin ang Romans chapter 12, verse 1. Nasabi po dyan, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your body as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Amen? Amen. Amen po ba tayo doon? Alam niyo po ba, preaching is act of worship. Prayer is act of worship. Singing, praises, worship to God, it is act of worship. Even our giving, it is act of worship. Amen po ba tayo doon? Kaya po na tayo po, habang po tayo ay lumalalim bilang pong tagasunod po ng ating Panginoon, ay dapat po natin maintindihan yung tunay at tapat na pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Because God is looking for a true worshiper. Worshipper, amen? And the worshiper must worship in spirit and truth. Amen po ba tayo doon? Kaya nga po, bilang mananampalataya, na kapag naiintindihan po natin ang paglalim po ng pag-unawa po sa tunay na pagsamba, is lalo po natin nakikilala at ina-acknowledge na mayroon tayong tunay at buhay na Diyos sa buhay po natin. Amen? At ang narapat po na ating ikaloob o ibigay sa Kanya ay worship. Amen po ba tayo doon? Kaya nga po, worship is not about an emotion. It's more about recognition of a God. Amen? True worship is rooted in a deeper understanding and reverence for God. O yung tunay o yung malalim na kaunawaan sa ating Diyos. Ano po tayo doon? Kaya nga po, as worship, dapat ang ating pong pagsamba is God-centered. Amen? Amen po tayo doon? Na, kapag tayo po ay nagbibigay, even nag-share ng gospel, even habang tumutugtog po tayo o kumakanta sa Panginoon, dapat po is God-centered ang ating focus. Amen? We focus, worship should be focused on God and His glory rather than a personal feelings or desire. Hindi tayo nag-worship para sabihin na tayo ay magaling. Hindi tayo nagbibigay dahil tayo ay para mabigay sa atin ng glory. Hindi po. Ang glory po ay para sa Diyos lamang. Amen. Ang pagsama po ay para sa Diyos lamang. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya nga po, habang tayo ay kasi ang worship is being obedience to God.
Worship is acknowledging who is God. Amen po tayo doon. Amen. When time of giving and offering, habang tayo nagbibigay sa Panginoon, it is act of worship na ginagawa natin ito para sa ating Panginoon. Amen po tayo doon. Kaya nga po, kanina madaling araw po, inisip po tayo ng ating Diyos. At ako po natutuwa kasi may message po siya. Kapag po ang Diyos po ay may message, kailangan i-share natin. Amen po tayo doon. Alam niyo po, naalala ko po yung Genesis chapter 22, kung paano po tines ng Diyos si Abraham sa paraan ng pagbibigay. Amen po ba tayo? At pagbibigay po ito, hindi po lamang sa simpleng bagay. Alam niyo po, si Abraham, bago po nagkaroon ng answer prayer, nagkaroon si Isaac, talaga pong alam natin na may covenant siya sa Panginoon. Amen po ba tayo doon? May tipahan siya sa Panginoon. May promise ang Panginoon kay Abraham. Amen? Ano yun? Na magkakaanak siya. At maging ama siya ng lahat ng bansa. Amen ba tayo doon? Father of our faith. Ama sa pananampalataya. Kaya po nung binigay ng Diyos Isaac, tuwang-tuwa po, galak na galak si Abraham. Amen ba tayo doon? Parang tayo po, galak na galak tayo. Galak na galak po ba tayo? Kasi kita ko po ang inyong mga mukha. Galak na galak. Amen. Si Abraham may galak na galak nung natanggap na yung blessing. It's like si Isaac, yung kanyang anak. Alam niyo po, nung si David po, yung aking po panganay na anak, tinanong niya po ako kagabi. Kasi gising pa po yan pag madaling araw eh. Sabi niya, Daddy, ang kwento mo nga sa akin kung paano yung pregnancy ni Mami hanggang ako yung sinilang. Habang nagkwentuhan po kami, ay talagang kapag nagagalak ka. Kasi today is 8 years old na po si John David. Palakpakan na po natin ang Panginoon. At 8 years old na po na pinagkatiwala po sa amin bilang magulang. Alam ko po na, sabi ko po, nung first day po, sabi ko, ano ba David, hirap ang nanay mo sa pagbubuntis sa'yo. Ang limot mo. Kahit yung panganganak mo na ayaw mo pag lumabas. Manganganak na si Mami, ayaw mo pag lumabas. Ganun ba? Lali, yes. Kaya nga sinisalian si Mami. Pero alam mo na, nung tinanggap kita, nung binigay po sa akin ng nurse yan, exactly 5:14 ng hapon po. Nung binigay po sa akin yan, ang sabi ko po, Lord, ino-offer ko po sa ito ang aking anak. Amen! Kasi kaloob lang po yan ng Panginoon. Kapag tayo po hindi kapamahala lamang. Hindi po sa atin yan. Amen. Lahat po na meron tayo, hindi po sa atin yan. Tanging kaloob lamang po ng Diyos lang sa atin. Pagtiwala lang po tayo. Amen po ba tayo doon? Amen! Kaya po sabi ko, Lord, sa'yo lamang po ang aking anak na ito. Tapos kinukuha po ng nurse, hindi ko po binibigay. Kinukuha na, liliguan ayoko. Amen, tuman ako. Alam niyo po, nung si Abraham, nung tinis po ng Panginoon sa pangalan ng Isaac, sa offering, naalala ko po kung paano po sinabi ng Diyos, si Isaac na i-offer mo sa akin. Yung paraan po ng pagsamba ni Abraham sa ating Diyos na buhay ay wala pong pangangamba, walang pagtatao. This is act of worship. Pero alam niyo po, tapat po ang Diyos. Amen! Tapat po ang Diyos sa buhay po natin. Amen? At naalala ko po, ang totoong pagsamba sa Panginoon, surrender life to God. Amen! Hindi na po tayo may-ari nito. Amen po ba tayo doon? Walang sa'yo. Lahat ay belong sa Panginoon. Naalala ko po ang isang kwento. Kunti na lang po ito. Nakakita na po kayo ng eksena na may isang hold-upper na hino-hold up po yung isang tao. Na sabi niya, hold up to, na may nakatutok. Isipin niyo po ito. Meditate po. Hawak ng hold-upper yung buhay po ng taong hino-hold up. At sigurado po ako
na kahit anong sabihin ng hold-upper, na hingin ng hold-upper dun sa taong ino-hold up at ibibigay niya. Kasi nakalaan ang buhay niya doon. Tama po ba ako doon? Amen. Pag sinabi, akin ang wallet mo, ibibigay yun. Akin ang cellphone, ibibigay. Kasi hawak ng hold-upper ang buhay po nung ino-hold up. Alam niyo mga kapatid, hawak ng Diyos po ang buhay natin. Amen. Na kahit po anong hingin ng Diyos, especially worship na kailangan ibigay sa Kanya, huwag po natin ipagdamot. Yan lamang po ang ating tamang ibibigay sa Kanya. And God is looking for a true worshiper. And the worshiper must worship in His spirit and in truth. Amen. Wala pong sa atin. Walang belong sa iyo. Lahat po ay para sa Panginoon tama. Kaya wala tayo pwedeng ipagbalik sa Diyos. Amen. Pwede ba palakpakan po natin Diyos na Panginoon? Dahil surrender ka na sa Panginoon, ibigay mo na sa Panginoon. Alam niyo kapatid, a challenge na gusto ko pong i-encourage sa inyo. Pupunta na rin tayo ng church. Itoto mo na. Itoto mo na kapatid. Pupunta ka ng trabaho mo, itoto mo na. Kahit bakit, kahit di ka tinitignan ng amo mo, ibigay mo yung best mo. Magiging ama ka, magiging ina ka, itoto mo na. Sabi mo ba tayo? Yung ating buhay, itoto mo na sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan ang Diyos na buhay! Pwede po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Ina-acknowledge po namin, Lord, na wala po kaming kakayanan. Wala po kaming nais na gustong ibigay po sa iyo, kundi ang aming pagsamba. Hayaan mo, Panginoon, sa parang po na aming pagbibigay ng aming tithes and offering. Hayaan mo na ikaw po ang tumitingin po sa puso po namin. Saliksingin mo, Panginoon, ka na aming buhay. Ikaw po nakakapanig nito. At pinapasalamatan din po namin, Lord, ang aming mga kapatid po na nagpo-provide po, supply po, o nagsusupport po sa church na ito. Na ang church na ito ay sa lamang po. It's belong to you, O God, ang lahat po ng nasa amin. Salamat, Panginoon. Ipigil yung mga nanonood po through online. Hayaan niyo po, Panginoon, naabutin po ng iyong malaking kamay at pakulanin po ng pagpapala more than po sa aming inaasahan, more than po sa aming in-expect, Panginoon. Because you are the God na patuloy po na nagsusupply po ng lahat ng aming pangangailangan. Financially, physically, emotionally, especially spiritually. Pagpalaan niyo, Panginoon God, ang hapon ito sa pangalan ni Jesus. Pwede po tayo magsabi na, Amen!